yaong mga may pananampalataya sa Kanya ng mga mensahe para sa kanilang panahon at kung saan ay ginaganap ang kanilang pananampalataya at sa pagtupad sa mga kautusan ng Diyos ay makakaiwas sa mga paghahatol na mahuhulog sa mga hindi masunurin at walang pananampalataya. Sino lamang po ang makakaiwas, makakaligtas sa hatol ng Diyos? Yung ang kanilang pananampalataya at sa pagtupad ng kautusan ng Diyos. Kaya huwag nating sayangin ang ating panahon. Gawin natin yung nararapat na gusto ng Panginoon, mga kapatid. Desire of Ages pa rin, 634. Ano ang sabi? Kaya ang mga alagad ni Kristo ay binibigyan palagi ng babala ng Jerusalem. Yaong mga nagbabantay para sa mga tanda na darating na kasiraan ay lalayo sa mga syudad. Nakaiwas sa mga kapahamakan. Kaya ngayon tayo ay binigyan ng babala sa pangalawang pagdating ni Kristo at paghuhukom na mahulog sa sanlibutan. Yung mga makikinig sa mga babala ay maliligtas. Mga kapatid, hindi pa man sinasabi na umalis na tayo dito sa Metro Manila kasi meron pa kayong tungkulin dito. Kami sa Bicol, meron din kaming tungkulin. Let your light shine amidst the darkness. So ipakita natin ang ating liwanag, mga kapatid. Kayong naandito po sa heart of the city. Kami din doon habang hindi pa lubos nangyayari ang mga kaganapan na kagimbal-gimbal. Katakot, mga kapatid. Okay? Tuloy tayo. Ilang minuto na lang. Great Controversy, 594. Kaya sa mga hula na hinaharap, ito ay binuksan sa harap natin malinaw, kagaya kalinaw ng binuksan ito sa mga disipulo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang mga magaganap na pangyayari na may kaugnayan sa pagsasara ng kaligtasan at sa gawain ng paghahanda tungo sa panahon ng kaguluhan ay malinaw na ipinapakita. Ngunit marami ang wala pang unawa sa mga mahahalagang katotohanan kaysa panahon na hindi ito ipinahahayag. Kaya, tama yung lesson natin kanina, Brother Maglansakay. Humingi ng kaalaman sa Panginoon para hindi po tayo malinlang. Kasi may kasabihan po, si the late Erne Baron, malimit ko itong nababanggit sa programa ko sa radyo. When you have knowledge, you have power. Because knowledge is power. Kung meron kang kaalaman, meron kang kapangyarihan. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. Kaya mga kapatid, kung may alam tayo sa mga katotohanan para makaligtas tayo, mapapalad po tayo, mga kapatid. Pero kung manatili tayong mangmang, masurprise tayo. Masurprise tayo. Magtaka na lang tayo, bakit nangyari ito? Kasi wala kang alam. Pero kung nag-aalam tayo, mga kapatid, hindi na tayo dapat magtaka. Dapat masaya tayo, ay, malapit lang Panginoon dahil nangyayari na itong mga tanda na kanyang sinabi. Dito po sa Manuscript Release, Volume 4, 163, kailangan nating pag-aralan ang mga dakilang mga tanda na nagtuturo tungo sa mga panahon na kung saan tayo ay nabubuhay. Panyaya yan ng salita ng Diyos. Pag-aralan natin. Makikita nyo ba sa Facebook yung mga sinishare na mga pangyayari, may mga pasayaw-sayaw pa, painom-inom, tapos sa katagalan sila ay nagsasayaw na sa kalay, sa apoy, sorry. Sa apoy. Maraming mga sinishare na mga post sa ibang mga tao sa Facebook na makapagbigay sa atin ng nakakapaantig sa ating puso na wag na dapat magpakabuyo sa kalayawan sa mundo. Kanina sa ating lesson, di ba? Nilarawan na meron pang mga Kristiyano na makasanlibutan. Sana po, i-insert na natin ang ating sarili sa Panginoon. Okay? Yung ating mga cellphone, gamitin po natin, mga kapatid. Gamitin po natin sa pangangailangan natin at saka sa Panginoon. Unahin natin yung sa Panginoon. Mas maganda po na mag-share tayo ng mga post na
magbigay alam sa ibang mga friend natin, sa mga taong makakapanood para makakaalam din sila. Filipos 2:15. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dugis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Ano daw po ang ating gagawin? Ito yung sinabi ko kanina, no? Maglumiwanag tayo sa gitna ng kadiliman. Ano itong kadiliman na binabanggit? Ito po hindi literal na kadiliman, kundi kasamaan at paggawa ng kasalanan na lumalaganap sa ating lipunan. Okay. Sa Fundamental of Christian Education, FE. Okay. Mayroong isang araw na itinakda ng Diyos para sa pagsara ng kasaysayan ng ating mundo. Ang mga hula ay mabilis na nangatutupad. Ang araw na yaon ay malapit na ang patutunguhan ng mga kaluluwa ay hindi na mababago magpakailanman. So sana po mga kapatid, bago po i-pronounce ng Panginoon ang final verdict o final judgment sa bawat isa, dapat nakapili na tayo. Tama yung kanta ni sister kanina. Dapat nakapili na tayo ng daan. Yung mabuting daan, mga kapatid. At sabi pa ng mga ay dapat yung daang lumang daan o yung dating daan at saka yung kasalukuyang daan na pinapadaanan ng Diyos. O ano pa ang sinabi? Ang solemne ng mga katotohanan ay panatilihing hindi lamang sa harap ng mga tao sa mundo, ngunit sa harap din ng ating mga iglesia, na ang araw ng Panginoon ay darating bigla at sa hindi inaasahan. Ang nakakatakot na babala ng hula ay ipinapatungkol sa bawat kaluluwa. Huwag hayaan na may isa na makadama na siya'y ligtas mula sa mga mapanganib na sa pagiging nabigla. Ibig sabihin, huwag tayo mag-isip na safety na ako, okay lang ako, kahit patuloy ako sa ganitong kalagayan. Huwag, kasi ang panganib ay lalong mapanganib ang taong walang kasiguruhan. Okay, sabi dito, huwag hayaan ng bawat isa ng kanyang pag-unawa sa mga hula na agawin ang kanyang konbiksyon o pandama sa kaalaman ng mga kaganapan na nagpapakita na itong dakilang kaganapan ay malapit na. Tingnan natin. Ilang slide na lang. Okay, Romans 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa libutan ito, kundi magtiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So ano pala ang dapat natin gagawin ayon sa payo ng ating apostol na si Pablo? Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan. Although, nandito pa tayo sa sanlibutan, kailangan pa natin yung ibang mga bagay, pero pili na lang po. Ano po ang sinabi ni Apostol Juan dito po sa Revelation 2:10? Ang sabi niya, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisip. So kung ini-expect natin na may pag-uusig, may kahirapan, o may mga matinding hamon sa ating pananampalataya, ano daw po ang ating isipin? Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisip. Narito, malapit nang ilagay ang dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Sino na po ang handa sa atin na ilagay sa bilangguan? Oo. Ano pa? Upang kayo'y masubok, subukin tayo kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya. At magkakaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Napakagandang